Mga kaibigan, kapapasok lang na balita, no? Pumasok daw sa territorial waters ng Japan ang isang Chinese aircraft carrier at dalawang destroyer vessels, mga kapatid, na nagdulot ng bagong tensyon sa pagitan ng Japan at China. Grabe talaga tong pinagagagawa ng China, ano? No? Hindi sila nakontento sa isa, dalawa, tatlong kalaban. Actually, 17 na nga, mga kapatid, ang kalaban ng bansang China. At talagang, alam yon, hindi sila tumitigil hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nilang angkinin, mga tol, no? Ito isa sa mga bibigyan natin ng reaction video ngayong araw na to, mga kapatid. Itong video to ay mula sa Net25. Itong balitang ating panonoorin at bibigyan natin ng komento at reaction. Pwede nyo ako samahan, mga kapatid, sa pagbibigay ng opinion at reaction sa mga ganitong klaseng issue, no? At wag nyo kalimutan, syempre, mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Wag na po nating patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Sa unang pagkakataon ay pumasok ang isang Chinese carrier vessel sa katubigan ng Japan. So ito ang unang pagkakataon, pero nagsisimula na sila, mga tol, no? Ang ginagawa nila ng mga nakaraan ay puro mga Coast Guard nila ang pumapasok, no, sa katubigan ng Japan. Tapos nitong nakaraan ay isang aircraft, no? Aeroplano, mga tol, ang pumasok naman sa airspace ng Japan. At eto, mga tol, aircraft carrier na at saka may kasamang dalawang destroyer class vessels ang pumasok ngayon sa territorial waters, no? Teritoryo na mismo ng Japan. 空母遼寧を含め This is the first time that the Chinese Navy aircraft carrier, including the Liaoning, 中国海軍所属空母が我が国の接続 has entered our contiguous water. 水域を航行したことを確認したのは初めてであります。 Ayon sa Japanese Defense Ministry ay pumasok ang isang Chinese aircraft carrier na may kasamang dalawang destroyer-class vessels sa Southern Yonaguni and Iriomote Islands sa teritoryo ng Japan. Ito na ang tinitig ng pinakabagong kabanata sa isinasagawang military exercises ng Beijing sa kabila ng umiigting na tensyon sa gitna ng dalawang bansa. So wala namang problema kung meron silang military exercises, eh. 'Di ba? Pero bakit kailangan pumasok ka pa sa teritoryo ng iba tas wala kang paalam? 'Di ba pambabastos 'yon? Paulit-ulit sinasabi, mga tol, ng China na para daw sila sa peace and stability ng region. Pero kita niyo tong ginagawa nito ng Japan, ng China. Diba? Paulit-ulit nilang binabastos o pinapawalang halaga yung karapatan o yung rights, integrity ng ibang mga bansa. Which is yun yung sinasabi paulit-ulit, mga tol, nung kanilang general nitong nakaraan, diba? Dapat daw bawat bansa, malaki man yan o hindi, developed man o developing country, dapat daw merong rights, no? At meron daw equal rights, no? Pantay-pantay na karapatan. Tingnan nyo itong ginagawa nito. Gera talaga pupuntahan nito, mga tol, pag nagkataon. Formal na pinaabot ni Deputy Chief Cabinet Secretary Hiroshi Moriya ang kanyang reklamo sa Beijing kung saan tinawag niya itong hindi katanggap-tanggap para sa seguridad at rehiyon at malubhan itong ikinabahala ang kapakanan ng mga mamamayan ng Japan. Grabe, no? 我が国及びこの地域の The 安全 circumstances are totally unacceptable from the perspective of our national and 保 regional 障環境の観点から今般の事案は security environment, and we have expressed our grave concerns to 全く受 China. け入れられないものであり、中国側に対し外交ルートを通じて我が国として深刻な懸念を表明したところであります。 Noong nakaraang buwan lamang ay inireklamo na ng Japan ang pagpasok ng mga barko ng China sa kanilang katubigan matapos magsagawa ng isang naval survey kasunod ng isa pang insidente naman ang pagpasok ng mga Chinese jets sa kanilang himpapawid. Pansin nyo to, mga tol, no? Sunod-sunod ngayon, mga tol, ang nangyayari. No? Lahat ng mga bansa ngayong nakapalibot dito sa South China Sea, lahat ng mga lugar na inaangkinan ng China ng kanilang teritoryo, talagang pinupuntahan nila isa-isa ngayon, mga tol. No? Sa isang video nga, bibigyan natin ng reaction, mga tol, siguro sa susunod. Alin-alin o ano-ano yung 17 bansa na kalaban ngayon ng China. Alamin natin yan, mga tol, sa susunod.
Ilang beses na rin ibinoses ng Tokyo ang kanilang pagkabahala sa mga gawain ng China dulot ng hidwaan nila ng Taiwan. 中国は近年、我が国周辺における、軍事活動をますます拡大活発、 Expanded na daw, yan no? は近年我 Ano, China's military activity in the vicinity of Japan has expanded. が国周辺における、軍事活動をますます拡大活発化させており、 Become more 政府といたしましては active in recent years. 中国海軍艦艇の我が国、周辺海域における動向につきまして引き続き注視するとともに情報収集、警戒監視に万全を期してまいります。 Grabe. Ang tindi ng ang tindi ng ginagawa ng China ngayon, mga tol. Dagdag balita lang, mga kapatid, no. Tiniyak naman ng Philippine Navy na sapat ang bilang ng assets ng Pilipinas na nakadeploy sa West Philippine Sea, mga tol. Alam nyo, mga tol, sa mga ganitong klaseng balita naman, no, oo na lang tayo lagi. Oo na lang tayo lagi. Pero kailangan natin talaga magtiwala at kailangan natin ialay natin yung tiwala natin, mga tol, sa ating mga sundalo. Pero kung ikaw tatanungin, sa tingin mo ba sapat ang bilang ng assets ng Pilipinas na nakadeploy sa West Philippine Sea? Hindi na ako sasagot niyan, mga tol. Iwan ko na lang sa inyo yung katanungan na yan. Kayo, sa tingin nyo ba sapat? Yan, no? Sapat daw ang bilang ng assets ng Pilipinas na nakadeploy sa West Philippine Sea. Panoorin naman natin tong balitang to. Bawasan ang bilang naman ng mga barko ng China na umaaligid sa West Philippine Sea. Pero sa kabila nito, tiniyak ng Philippine Navy na tuloy pa rin ang pagpapatrolya para bandayan ang ating mga teritoryo. Ang sentro ng balita mula kay Patrick De Jesus. Patrick. Aljo, sinabi nga ng Philippine Navy na may sapat na bilang ng mga assets ang Pilipinas na nakadeploy sa buong West Philippine Sea. Sa kabila ito ng pag-alis ng barko ng Philippine Coast Guard na BRT Teresa Magbanwa sa Sabina o Escoda Shoal. Iginit din ng Philippine Navy na hindi kontrolado ng China ang Escoda Shoal dahil nagagawa pa rin ng Pilipinas ang makapagpatrolya pati na sa iba pang feature sa WPS. So nagagawa pa rin daw ng Pilipinas na makapagpatrolya sa Escoda Shoal at sa ibang feature ng WPS. So hindi pa daw kontrolado ito ng China, no? So sa ngayon hindi pa siya kontrolado ng China. We will keep performing our mandate. We will not be deterred. Whatever challenge we face in the West Philippine Sea. Yun naman ang dapat eh. Hindi talaga tayo dapat ma-deter, di ba? Kung ano man yung ginagawa ng China, dapat diyan makahadlang sa ating mga gawain dyan sa West Philippine Sea. We owe it to the Filipino people. Hindi po tayo magpapatinag, magpapatuloy tayo sa ating mandato na tiyakin ang integridad ng ating teritoryo. Dagdagang Navy, wala nang na-monitor na karagdagang tampak ng durog na coral sa Escoda Shoal. Sa gitna yan ang 5 buwan na deployment ng BRT Teresa Magbanwa. Pero patuloy itong binabantayan. There are a range of different capabilities, both based on sea, air, and others, that the AFP and Western Command uses to monitor our features. No reclamation, no pile-up, no continuing pile-up of crushed corals have been monitored. Samantala, Aljo, nabawasan ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Mula 207 noong September 3 hanggang 9, buwaba ito sa 157 base sa isang linggong monitoring ng ESP. Okay, yung mga ganitong report, mga tol, katulad ng pagbaba ng bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, wala naman tayong dapat i-celebrate dyan eh. Normal naman yan eh. Rotation na ginagawa ng China, mga tol. Nakita na natin yan sa maraming pagkakataon. Bababa, magiging 150, tas tataas ulit ng 200. Wala, paulit-ulit lang yung mga tol, nagkakaroon na sila ng rotation. So, walang bilang itong mga ganitong klaseng balita, walang bilang yan. No, ang tanong, sapat nga ba talaga ang bilang ng assets ng Pilipinas na nakadeploy sa West Philippine Sea? Alam naman natin, mga tol, kulang na kulang tayo sa barko. Biruin nyo umalis yung Teresa Magbanwa dito sa Escoda Shoal nang wala man lang kapalit. Habang after 3 days, mga tol, ng pag-alis ng Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, ando doon ng 65, no? 65 barko ng China ngayon ang nandoon. Paano magiging sapat? Ayon sa Navy, posibleng dahilan dito ang masamang panahon. Iginit din nilang iligan ang namang presensya ng China
sa ating teritoryo at exclusive economic zone. Yan ang pinahuling ulat mula dito sa Camp Aguinaldo. Totoo naman illegal naman talaga sila di ba? Ito mula sa PTV News to mga tol Dito naman sa isang balita mula naman to sa UNTV. Philippine shipbuilding sector dapat palakasin. No, China aggressions dahil sa pagpalag sa West Philippine Sea or sabi ng analyst mga kapatid. No? Meron tayong PH shipbuilding sector. Dapat talaga palakasin 'yun mga tol. Hindi yung kada kailangan natin bibili tayo ng ganito sa ibang bansa, maghihintay tayo ng regalo o pamana ng ibang bansa, mga napaglumaan nila. Dapat talaga meron tayong sariling paggawaan ng barko na gumagawa ng mga asset natin dito sa sa karagatan. Kasi tulad nga nung lagi-lagi nating sinasabi sa mga nakaraan nating video mga tol, mula pa nung unang panahon, hindi naman nagbago yung structure ng Pilipinas mga tol. Tayo ay kalat-kalat na mga pulo, napapalibutan tayo ng karagatan. So meaning mga tol, dapat noon pa lang talaga, ang isa sa pinakamarami tayong assets is yung barko. Diba? Etong China nga mga tolo, tignan nyo yung mapa ng China. Kalahating side niya, puro kalupaan na yan, dikit-dikit na mga kalupaan, may mga border na siya sa ibang bansa. Ibig sabihin, pwede kang tumawid ng isang hakbang papunta sa ibang bansa kasi may mga border silang ganon. Sa kabilang bahagi naman, eto na nga sa may South China Sea, East China Sea, puro mga karagatan na yan, pero napakarami nilang barko. Tayo mga tol, wala tayong kadikit na bansa na isang hakbang mo lang, ibang bansa na, wala tayong ganun. 'Di ba? Tayo ay nasa gitna ng karagatan. 'Di ba? Napapalibutan tayo ng dagat. Pero tingnan mo, napakaunti ng barko natin. Anong nangyari, 'di ba? Kaya dapat meron tayong pagawaan talaga ng barko na gumagawa ng mga kailangan ng ating mga kasundaluhan ng Coast Guard para hindi sana tayo ganito ngayon, no? Kapag pag binantayan mo yung isang lugar, mawawala yung bantay ng isang lugar. Kasi kulang na kulang tayo mga tol sa assets, unlike dun sa sinasabi ng Navy na sapat daw ang bilang, hindi sapat yun, kulang yun. Diba? So panoorin natin to. Ang pinaka-importante talaga, gumawa tayo ng sarili nating barko. Yeah. Kasi lahat ng ginagamit natin assets ngayon, ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, either galing yan sa South Korea o of course sa Coast Guard galing Japan. Di ba? Puro galing sa ibang bansa. Kung hindi man binili, pinamana, di ba? Dapat gumagawa tayo ng sarili natin. Napapanahon na para gumawa na ng sariling barko ang bansa. Napapanahon na no? Matagal ng panahon yan kasi hindi naman nagbago itsura ng mapa natin. Di ba? Wala na tayo nalubog tayo ng korupsyon Galing Japan. Napapanahon na para gumawa na ng sariling barko ang bansa na ginagamit ng sandataang lakas ng Pilipinas at maging ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay at pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng bansa. Ayon kay Professor Renato De Castro, isang political analyst at international studies professor sa De La Salle University, kailangan na nating itap ang shipbuilding industry sa bansa sa halip na bibili lang tayo ng barko sa ibang bansa. Tama. Pero ngayon, sa basihan nga ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept, papalakasin natin yung hukbong dagat natin. And the best way na palakasin natin ang hukbong dagat natin is of course, industry. Build up our national industries, lalo na sa larangan ng shipbuilding. Aniya, mayroon namang kakayahan ng bansa dahil kabilang tayo sa pinakamalaking shipbuilding industry sa mundo. Yun naman pala. Di ba? Kabilang tayo sa pinakamalaking shipbuilding industry sa mundo. Mga tol, kabilang naman pala tayo sa pinakamalakas na shipbuilding industry sa mundo. Pero anong nangyari sa Pilipinas? Tayo mismo kulang na kulang sa ganun. My goodness. Naanya na ibinebenta natin sa ibang bansa. Balikan natin. Namang kakayahan ng bansa dahil kabilang tayo sa pinakamalaking shipbuilding industry sa mundo. Sa halip na anya na ibinebenta natin sa ibang bansa ang mga likas na yaman ng Pilipinas gaya ng iron ore at iba pang metal, ay maaari naman natin itong gamitin sa paggawa ng sariling mga barko. My goodness, ano nangyari sa Pilipinas? Binebenta natin sa ibang bansa yung mga materials na yan na dapat tayo mismo gumagamit mga tol. Na yung ibang bansa
pasulong ng pasulong yung kanilang ekonomiya, kanilang sibilisasyon, habang tayo mga tol na pag-iiwanan. Sa mga nakalipas na panahon ay nakatuon lamang aniya sa civilian ang ship industry at paggawa ng maliliit na sasakyang pandagat para sa internal security. In the long run, dapat tayo mismo magpo-produce, lalo na sa larangan ng MAPCO. O kita nyo ngayon, di ba? Binubulas tayo mga tol. Napakaraming barko ng China. Kasi inuna nilang palakasin yung sarili nila. Di ba? Samantalang tayo, anong nangyari? At least yung talaga yung pinaka-platform pa lang dapat tayo gumagawa. Yung mga combat system, yung mga weapon system, mga radar, pwede natin yung bilhin and later on develop. Pero talaga the most important is yung platform na pwede naman natin gawin. Aniya, mahaba pa ang laban sa West Philippine Sea, kaya hindi pa naman huli kung sisimulan ang shipbuilding sa bansa. Hindi pa naman huli mga tol, kasi ang China hindi rin naman sila atat magkagera. No, hindi naman sila ganun mga tol na atat magkagera. Gusto lang nilang makuha talaga yung gusto nilang makuha sa pamamagitan ng gray zone tactics nila mga tol, paninindak, pananakot, pang-intimidate, pero hindi naman totally pasok agad sila sa gera. So may pagkakataon pa tayo mga tol. Grabe, pinabayaan talaga to ng mga nakaraan. Nitong nakaraang buwan lamang, ilang barko ng Philippine Coast Guard ang binangga at nabutas ng mga Chinese vessel. Sa pananaw ni De Castro, mas agresibo ang mga Chinese sa kanilang ginagawang agresyon ngayon kumpara sa standoff noong 2012 sa Bajo de Masinloc. Una, hindi pa ganun karami at kaestabilisado ang Coast Guard ng parehong bansa noon. O kita mo? Yung 2012 lang yun hindi pa ganun ka-stabilized. Ngayon napag-iwanan talaga tayo, sila ang layo ng tinalon. Wala pa ring malalim na tunggalian ang China at United States noon. Grabe. At patuloy na pumapalag daw ang bansa sa ginagawang agresyon at pananakop ng China. Oo, kasi talagang gigil na gigil siya sa ating Pangulo eh. Kasi talaga yung pagpalaga ng ating Pangulo, nagulat din sila eh. Yung speech niya sa ASEAN Summit last year, no? Sa Jakarta. Then of course, recently yung speech niya sa Singapore, sa Shangri-La Dialogue. Nagugulat sila talaga sa pag-assert ng ating presidente ng ating maritime entitlement sa West Philippine Sea. Which is tama naman din ang ginawa ni PBBM. Sa isyu ng patuloy na paninindigan ng Pilipinas na pagsasagawa ng rotational at resupply mission ng mag-isa at hindi ito humihingi ng tulong sa US, sabi ni De Castro, pagpapamukha ito sa China at ipinapakita rin sa buong mundo na ang usapin sa West Philippine Sea ay usapin sa pagitan ng Pilipinas at China at hindi lamang malakas ang loob ng bansa dahil alam nitong nasa likod natin ang Amerika. Ryan Lacanla. Totoo naman mga tol. Itong usapin na talaga sa pagitan ng China at Pilipinas. Kailangan natin i-push yung ating karapatan mga tol. No? At alam naman natin na hindi lang tayo ang apektado sa agresyon ng China na lagi nga nating sinasabi mga tol, darating ang panahon magsisisi China sa ginagawa nila. No, kahit malaking bansa sila, kahit tiganting bansa sila mga tol, gumawa sila ng napakaraming batong babagsak mismo sa kanila. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.